Ipapatawag na din sa Senado si dating Secretary Harry Roque upang pagpaliwanagin sa pagkakadawit nito sa isyu ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito'y matapos ang revelasyon kahapon na siya umano ang dating miyembro ng gabinete na naglalabi ng illegal na POGO operations sa ating bansa. Ang buong detalye ay babalita ni Raymond Dadpaas. Bibigyan ng pagkakataon si dating Secretary Harry Roque na may paliwanag ang kanyang panig hinggil sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito matapos ihayag ni Senador Risa Hontiveros ng Senate Committee on Women and Children na ipatatawag ang dating kalihim matapos banggitin ng mga opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na siya ay nagsilbing abogado ng Lucky South 99. Ang nasabing POGO company ay siyang operator ng ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na POGO Hub sa Porac, Pampanga. Sa Senate hearing kahapon, pinatunayan ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nagtungo sa kanyang opisina si Attorney Roque kasama ang kanyang kliyente na si Cassandra Lee Ong ng Lucky South 99 para ito sa pagbabayad ng kumpanya sa arrears nito sa PAGCOR na umaabot sa $250,000. Dahil ang ibinabayad ng kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan ay itinakbo umano ni Dennis Cunanan. Dagdag pa ni Tenco na sa organizational chart na isinumite ng Lucky South 99 para sa kanilang reapplication ng pangalan ni Roque sa legal group. Unang-una po, punta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client-lawyer relationship. Number 2, doon po sa sinabit nila, pinakita din sa screen kanina na application. Dahil po, pre-novationary status na po natin. Wala nang pwedeng lisensyang valid unless mag-reapply kayo. Doon po sa dokumentong sinumiti nila, nakalagay po doon Harry Roque, legal group. Kinumpirma din ni Attorney Jessa Fernandez, ang Chief ng Offshore Gaming Licensing Department o OGLD ng PAGCOR, na ilang beses tumawag at nag-text sa kanya si Attorney Roque para sa reapplication ng Lucky South 99. Sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. Nitong May 2024 ay tuluyan ng ibinasura ang reapplication ng Lucky South 99 dahil sa mga paglabag. Maliban kay Attorney Harry Roque, kasama din sa ipatatawag sa susunod na hearing ng Senate Committee on Women si dating PAGCOR Chairperson Andrea Domingo. Sa kanyang panahon na issue ang lisensya sa 278 na mga POGO companies sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino.